Good morning! Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang siya ay papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ang pagmamahal sa Diyos ng buong pagkatao ang pinakamahalagang utos, ang hindi pagsunod dito ang pinakamalaking kasalanan. Ang kasalanan ay agpangtanggi kay Hesus. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, magpakalanman naway patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami sa bawat hakbang namin sa araw na ito. Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makatugon sa bawat hamon ng bagong araw. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagpapasya. Panginoon, maraming salamat sa paggising sa amin ngayong umaga. Naway mapuno namin ang aming puso at isipan ng liwanag at pagmamahal. Panginoon, naway mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo rin po kaming maglingkod sa kapwa ng buong pag-ibig at kahusayan. Nais ko sanang hilingin ang iyong gabay at proteksyon sa lahat ng oras ng araw na ito. Pakainin mo po ang aming katawan, kaluluwa at isipan ng mga salita mo. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes, mga kapatid, kaibigan, ay matatagpuan sa pangalawang Tesalonica o 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 9. Pangalawang Tesalonica, kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Ito ang sinasabi: sa pamagitan ng naglagablab na apoy, ay maghihiganti siya sa kanila nang hindi makakakilala sa Diyos at hindi sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Daranasin nila ang kaparusahang walang hanggang kapahamakan. Ito ay ang pagkahiwalay mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kalakasan. Ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ng isang tao ay yung tanggihan si Jesus na siyang tanging kasagutan ng Diyos para sa kasalanan ng tao. Ang bunga ng pagkakasala ng tao, may 3 bagay ang naging bunga ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. Una, bigat ng konsensya. Alam nilang sila ay nakagawa ng kasalanan kung kaya't sila ay nagtago sa Diyos. Nagtago sila sa Diyos dahil alam nilang nagkasala sila. Ang pangalawa, takot. Natatakot sila. Inakala nila na ang Diyos ay laban sa kanila. Kaya nagtago sila dahil natakot. At ang pangatlo, yung kamatayan. Ang kasalanan ay nagbunga ng kamatayan. Isang kalagayan kung saan ang isang nagkakasala ay nahiwalay sa Diyos na siyang pinagmula ng buhay. Ang kamatayan ay nagdudulot ng kamatayan sa espiritu. Ang tao, kahit na siya ay buhay sa katawan, ay patay naman sa espiritu. Noong una,
itinuring kayo ng Diyos na patay dahil sa mga pagsuway niyo at kasalanan. Ayon sa Efeso 2:1. Walang hanggang kaparusahan. Walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Ito ang kaparusahang naghihintay sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Ito ay ang walang hanggang pagkakahiwalay sa presensya ng Diyos ayon sa pangalawang Tesalonica 1:7. Di ba? Ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos dahil sa hindi pagtanggap, sa pagtanggi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tinanggap ang Diyos. Yun ang pinakamatinding kaparusahan, ang pagkahiwalay. At ang kahatulan, ito ang katapusan ng maging kalagayan ng tao dahil sa kasalanan, ang kahatulan. Ayon sa Juan 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ano ang ginawa ng kasalanan sa iyo, kaibigan, kapatid? Ano ang ginawa ng kasalanan sa iyo? Nagdala ng pinsala ang kasalanan sa lahat ng tao. Iyon ang totoo. Nagdala ng pinsala. Ang mga sumusunod ay ilan sa naging epekto nito sa atin. Tayo ay naging likas na makasalanan. Tayo ay naging likas na makasalanan. Ayon sa Efeso 2:3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga maling hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Tayo ay napatunayang makasalanan. Ayon nga sa Hebreo 10:22, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi. Sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Di ba? Dahil sa kasalanan, pag lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at matibay na pananampalataya, hinuhugasan na ang ating mga kasalanan. Winala niya, tinanggal niya ang mga kasalanan niya, yung mga putik ng ating katawan, ang putik ng ating espiritu ay Kanyang tinanggal. Dahil noon ay tayo ay inaalipin ng kasalanan. Inaalipin tayo ng kasalanan noon. Ayon nga sa Juan 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sinasabing 3 kasalanan ang karaniwang nagagawa ng tao sa isang araw. 3. Kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa isang araw, kapatid, kaibigan, ilang kasalanan ang nagagawa mo sa loob ng isang taon? Ano sa tingin mo ang ipinapakita nito tungkol sa iyong espiritual na kalagayan? Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na iyong ibinigay sa amin. Inihalay namin ang buong araw na ito para sa iyo, Panginoon. Naway magamit mo ito para sa ikalalhati ng iyong pangalan dito sa lupa.
Panginoong Diyos, salamat sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Hinugasan mo ang aming mga kasalanan sa pamagitan ng iyong dugo. No? Panginoon, maraming salamat. At sa araw na ito, Panginoon, sa araw ng Martes, sa aming pagpasok sa aming mga trabaho, dalangin namin na kami po ingatan mo, Panginoon, proteksyonan mo sa anumang mga kapahamakan na naghihintay sa amin. Ingatan mo kami, Panginoon, upang kami ay ligtas sa anumang kapahamakan. Kaya, Panginoon, salamat dahil nariyan ka sa aming mga buhay, nanguna ka sa aming mga buhay bago ang lahat ng aming mga ginagawa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.